Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Anong meron ngayon? Sino ba namang hindi magagalit kung ang pananaw mo sa buhay o ang decision mo ba yan? Kasi ang ating mga kababayan nagkakaroon ng problema sa ibayong dagat, tapos meron kang sasabihin na hindi naman katanggap-tanggap, sabi ni Aling Lorraine, hindi katanggap-tanggap yung pananalita mo. Problema, gusto ng mga ating kababayan, siyempre, naiipit sila sa sigalot. Gusto nila ng repatriation. Gusto nila na makauwi. Gusto nila na makaalis doon sa problema na yon. Pero ang maririnig sa'yo, ganito. Nakikita ko ng anak ng bugi naman, oh. At meron dito, top criminal lawyer, Signin Fortun. Oh, yung magiging lead defense counsel ni BP Sara. At ito, kampo ni Milik Chair. Oo. Ano bang pwedeng banggitin dito? Ano bang pwedeng sabihin dito? Parang binira na. Anak ng mantakin nyo Parang hindi ata mapoproklama ito si Duterte Youth Party List, si Congressman Cardema. Bakit? Oh. At ito, bakbakan dito Sino ba talaga ang fake news? Si Nangingitim o si Atty. Harry Roque? Yan, mamaya abangan natin. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay, nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin. Baka naman hindi pa. Share mo na rin At syempre, kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na. Bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification araw-araw. Eto na, galit ang ating mga kababayang OFW. Dito, kanino? Kay Bungit-ngit. Pasok. Dismayado ang ating mga kababayang OFW sa Iran at Iraq dahil habang sila ay naiipit sa gera sa pagitan ng Iraq at Iran, abay tila daw walang pakialam ang Marcos administration sa ating mga OFW. Sa naging interview kay BBM, bahala na daw ang mga pamilyang naapektuhan ng gera kung uuwi sila sa Pilipinas o hindi. Hindi tuloy maiwasang maipagkumpara itong si BBM kay dating Pangulong Duterte nang minsan magkaroon ng gera sa Duterte administration. Grabe naman itong si BBM sa ating mga kababayang OFW. No. Ano sinabi? Pakinggan nyo Kayo ang bahalang umintindi. Kasi pag ganito ang maririnig mo sa nakaupo, dapat nga siya na mag-initiative. Dapat siya ang gumawa ng paraan para yung ating kababayan na naiipit doon maagapan agad at maging safe. Oo, hahanap ng sa mga border kasi may mga border yan Yung ating kababayan, pwede yan. Basta makapunta lang sa border. Hindi. Ang problema, ang saklap. Alamin nyo kung ano yung sinabi. Mandatory repatriation. Samantalang nagkakagulo na sa bansang Israel at Iran, tila nga nagpapahiwatig na walang pakialam sa mga OFW. Naiipit na sa gera ang ating mga kababayang OFW, pero impeachment pa rin ni Vice President Sara ang inuuna. Ibang-iba nga daw si BBM kaysa kay dating Pangulong Duterte. Magkaiba. Malaki ang pagkakaiba. Diba? Dati, merong nabalitaan tayo na mass repatriation. Ano bang bansa yun nung panunungkulan ni Tatay Digong? Diba? Yun ang inisip ni Tatay Digong. Makauwi kagad yung mga ating kababayan. At nung pandemic time, isipin nyo walang patumpik-tumpik si Tatay Digong. Sige, quarantine yung mga At bigay yung quarantine sa tao bago lumapag. Pandemic time, di mga OFW pinauwi, di ba? Mass repatriation. Pondo ng gobyerno. Sinalang-alang ni Tatay Digong. Halos lahat ng ating kababayan, all over the world, all over the country, ganun ang nangyari. Binadgetan. Naku, eto.
Dalawang bansa lang parang hirap na hirap makapagdesisyon, sabi ni Alan Gerald. Doon kay Tatay Digong, hahanap pa daw ito ng paraan makauwi lamang ang Yan. mga OFW. Tama. Pero ngayon Marcos administration. Tama. Gumagawa ng paraan si Tatay Digong noon. 'Di ba? At ito naman sa mga kababayan natin na naiipit niya sa sigalot na yan, meron po mga grupo diyan na pwede nating lapitan at kung makapagdesisyon yung nakaupo na gumawa ng paraan, sa tulong ng mga grupo diyan, may mga community diyan, yun, ipapadasal po namin, papanalangin po namin na magbago yung isip ng nakaupo. Gawing agad-agaran yung desisyon. Hindi yung maghihintay pa ng anak ng bogi naman. Oo. Grabe naman. Ano yung sinabi? Hindi ka tanggap-tanggap eh. Kumuha kayo ng boto sa OFW. Ngayon, ito kailangan kayo ng OFW. Ano yung bibigay nyo? Ano yung in return? Diba? Ang daming pondo dyan, oh. Takot ba kayo gastusin ng pondo? At saka meron kayong merong eroplano ang gobyerno. C-130, doon sa border ng, halimbawa, border ng Israel. Saan ba malapit ang border na pinakamalapit? Maglagay kayo doon na pwedeng gawa rin ng paraan. Isip-isip din. Hindi yung puro kabig-kabig lang. Pag kailangan yung boto ng OFW, ang gagaling nyo. Ngayon kailangan kayo ng mga kababayan natin. Wala kayong desisyon maganda. Kawawa, tila kanya-kanya ng ligtas sa kanilang mga sarili. Kaya't napapaisip tuloy ang mga netizens. May galit ba si BBM sa mga OFWs? Sa bagay, nito lamang 2025 elections, halos karamihan ng mga OFWs ay mga supporters ng mga Duterte. Alam nyo na, kapag pro-Duterte, talagang ginigipit ng administrasyong ito. Tanggapin man natin o hindi, tila wala nang pakialam ang gobyernong ito sa Pilipinas at sa mga OFW. Kaya naman sa programa ni Ted Filon sa TV5, naglakas loob na humingi ng tulong ang isa sa ating mga kababayang OFW sa Iran. Dito'y naglabas na siya ng kanyang hinanakit patungkol sa repatriation. Na tila bakit walang programa pagdating sa ating mga OFW. Tama. Wala kagad. Wala kang makitang aksyon. Samantalang ang Thailand, gumagawa na ng paraan. Naunahan pa kayo ng ibang. Dapat, nasa iyo pa, unang-una pa lang, narinig mo na kagad na may ganung bagay, may ganung usapan, may ganung sigalot sa ibayong dagat, at hindi lang sigalot na basta-basta, gumawa ka na kagad ng paraan. Kausapin mo na kagad yung mga embahada doon. Ano ba ang naging dyan? Ano ba ang dapat gawin dyan? Ano ba ang pwedeng maitulong natin? Sige, tulong na natin sa ating mga kababayan. Wala eh. Ang sakit mo sa bangs. Napapakamot kami sa'yo. Ibang klaseng leader. Bagay, hindi na tayo magtataka. Pang-4 na taon na to, mga kasama. Napapaano kung mag-decide ang kanyang pamilya na umuwi na lamang ng Pilipinas? Na paglapag ng Pilipinas, ano ang trabahong nakaabang sa kanila? Dito'y kanyang nasilip na bakit tila walang programa ang Marcos administration patungkol sa mga OFW. Hindi tulad noong Duterte administration. Talagang may programa sa ating mga OFW. May nakalaang programa dahil may budget ang Duterte administration. Kaya nga saan napunta ang mga pondo na para sana sa ating mga kababayang OFW? Dito talaga mapapatunayan na ibang pamumuno ng Duterte administration sa Marcos administration ngayon. Panoorin natin ang buong video. Ano ang laman ngayon ng puso mo sa nangyayari itong gulo? Ano masasabi mo ngayon? Nakakalungkot dahil parang uncertain yung future. Dahil nga mga iba pang mga news, alam nyo yan, yung mga iba kasi yung lumilipad na mga salita at iba rin yung mga lumilipad na mga missiles, okay? Which is very confusing. The only right thing na right now na pwede namin gawin is magdasal
and yung maging tawag dito, kalmado lang. Yun lang, wala na tayong magawang iba. So, pagdating naman sa repatriation, nandiyan ang embassy, sabi nila, voluntarily, pwede kayo, i-announce nyo lang, and we have that mechanism to repatriate you. So, yung mga hindi naman, ay nasa sa inyo yan. Although may mga tawag dito, may mga hinain ako sa program ng gobyerno, pero para magiging sila plaka lang pa ulit-ulit, wala rin man yata mangyayari. Tama. Kasi ang tanong ko dyan halimbawa kung magpaparepatriate kami, ganun na lang ba, sasakay na lang kami kasama kong pamilya ko. Pagdating namin dyan, ano yung nakaabang sa amin dyan? Ano yung nakahanda sa amin Walang dyan? plano. So okay, sige, sabi na natin, safe na, nakaalis na kami dito, right? Hindi na kami tatamaan, wag naman sana, ng bomba, ng missiles. Pero pag dyan naman, pagka wala kang trabaho, halimbawa, alam mo naman, iba yung standard ng life ng mga Iranian at ng tayo mga Pilipino dyan. Iba yung mga kasanayan. Tapos pagpunta mo dyan, alam mo na, hindi mo alam yung gagawin, walang program yung gobyerno. So, very confusing. Kaya, ewan ko, tingnan natin kung may mangyayari, Mang Ted. Okay, sige. Walang program ang gobyerno. Ayun na. Diba? Kagaya nung sinabi nung, diba, ang hirap. Una-una pa lang, wala talagang matibay na programa para sa atin, para sa ating mga kababayan na ganun nga, na ipit dyan sa ganyang sigalot na yan. Ang hirap na ikaw ay isang Pilipino, pero iniisip din kasi nila, pag sakali, pero hindi naman lahat ganun yung mindset. Kung sakali na sila ay umuwi, ano ang mangyayari sa kanila sa Pilipinas? Iba kasi ang standard, lalo na sa trabaho, in terms of work, in terms of salary, lifestyle, work balance, yung trabaho, saka yung mahirap dahil mababa yung sahod sa Pilipinas. Hindi mo kayang mabili kung ano yung trabaho mo sa Israel. Hindi balance, magtatrabaho ka, trabaho ka lang ng trabaho, pero hindi mo kayang mabili. Hindi ka guys sa ibang bansa, magandang bansa, trabaho ka 1 week, kaya mo makabili ng 3 sapatos in 1 week. Trabaho ka 1 week, kaya mo makapagbayad ng sasakyan mo in just 1 week na trabaho. Dito hindi. Trabaho ka 1 buwan, kulang pa pang-upa ng bahay. Hoy! Yun lang Totoo naman, maging practical ka, maging open-minded ka sa ganyang usapan. Kaya yung iba nating mga kababayan, talagang mas ginugusto nila na magtrabaho abroad kahit naman ako. Diba? Malaki ho ang diferensya. Trabaho abroad sa Pilipinas. Ang laki ng diferensya. Halos triple, pang 5 doble, 6 na doble yung sahod mo. Ganun. Ito na, bakbaka na ito. Ano ang mga usapin, bakit kailangan nilang gawin ito sa Duterte Youth Party List? Alamin natin yan dito. Pasok mo! Pero kitang-kita po ninyo ang ginagawa ni Comelec. Una, kahit required sila magproklama, hindi tayo pinoproklama. Hinahabol nila tong kaso na madesisyonan muna nila sa division, hanggang NBank, hanggang matapos pataas, bago i-release, hindi na ma-release yung certificate of proclamation na yon. Pero lahat po yan ay hindi naaayon sa batas. Kaya ang sinasabi ko nga po, tandaan ninyo ang pagbumuka nitong 2 commissioner na ito na talagang binabaluktot ang batas at demokrasya ng bansa at boto ng mga Pilipino para lamang panindigan na gusto nilang tanggalin ng Duterte Youth Party List. Mga lang, merong 2 magkakonsyaba dyan, yung 2 junior commissioner na appointee ni BBM na ayan, tinitira tayo at inimbentohan tayo ng kung ano-ano. Sinabihan tayo na merong mga party list na natalo doon sa nasa dulo, sa ilalim, na
handa silang magbayad Oh. para lang ma-disqualify ang Duterte Youth Party List para syempre makakuha sila ng upuan sa Kongreso. Ang isa doon na siswertehin pag tayo na-disqualify ay ang Gabriela Party List. Dahil sila po ay talo, pero sila ay makakaupo sa Kongreso pag po dinisqualify ang Duterte Youth Party List. Narinig ko yung agad namin kayong pinakontak. Ano po masasabi nyo rito po, sir, ang kanilang ang boto pala nito is 2-1. Di ko lang alam kung sino ba itong tatlong commissioner na ito. 2019 na reklamo laban po sa Duterte Youth Party List po, Chairman. Alam nyo, nagda-draft pa lang ako ng press statement. Nandun pa lang ako sa 1/3 ng press statement. Siguro ang masabi ko sa ating mga kababayang Pilipino, sa kasaysayan ng bansang ito, huwag niyong kakalimutan yung pagbumuka at pangalan ni COMELEC Commissioner Nelson Celis at Noli Pipo. Saan kayo nakakita na yung boto ng dalawa ay mas matindi pa sa boto ng lampas 2 milyong Pilipino. Diba? Alam nyo, unang-una, masabi ko sa inyo, nabasa ko naman yung kanilang decision kanina. Ito ay may botong 2-1. Sa isang division kasi ng COMELEC, 3 sila at merong presiding commissioner. Yung presiding commissioner... Alam nyo, actually, kaya nilang manipuluhin yung gusto lang gawin. Meron nga ho lumalabas na balita. Galing sa 5. Oo. Galing sa 5. Sabi rito, re-elected. Ideklara ng COMELEC na panalo si Manila 6th District Representative Benny Atras na wagi sa botohan nitong Mayo. What? Kita nyo? Idineklara. Gusto nyo makita. Sino nagbalita? Ipapakita ko ha. Nakakawindang na balita ito. Ito ay gawa-gawa na lang siguro na mga gusto. Sabihin natin na magkano, sabi ni Aling Ledesma. Papakita ko sa inyo para hindi tayo masabing fake news. At sila ang nagbalita nito, Lalakihan natin. Ano ang sabi? Basahin nyo sa gilid. Nakikita nyo ba? Hindi ito Idineklara ng COMELEC na panalo si Manila 6th District Representative Benny na wagi sa botohan nitong Mayo. Pinawalang bisa ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng kalaban niyang si Luis Chua. Pwede pang i-apela ni Uy ang desisyon? Ibig sabihin, nadeklara na, nanalo pa ito. Anak naman ng bugyo. Ano bang merong desisyon ng COMELEC na yan? Paano nadaya? Sino na nandaya? Wow! Ang laki na ata ng lamang. Tapos ganito, meron kayong ganyang usapin? May nag-comment dito, panalo sa... anong nangyari sa COMELEC? Paldo-paldo sabi. Paldo-paldo ang COMELEC. Tignan mo mga comment dito nakakaloko na talaga. Diba? Ibang klase mga kasama. Pag gusto nila, gusto nila. Ang apektado rito mga kasama, yung mga nabibiktima nitong milik-milik chairma. Milik-milik chair na ito. Panalo ka na. Ito bakit pinatatagal? Bakit parang gusto atang ma-disqualify? Parang gusto na hindi makaupo. Sino ipapalit? Ito, sasagutin niya dito. Si Commissioner Ray Bulay, ang ganda nung sinabi niya, siya ay nag-dissent mismo doon sa sinabi nung dalawang junior niya. Bakit? Ang sinasabi kasi nung dalawa, ni Celis at ni Pipo, unang-una, kulang daw yung requirements ng Duterte Youth Party List. Hindi daw ito nag-publish at hindi daw ito nag-hearing bago ito na-aprobahan. Ang sabi ni Presiding Commissioner mismo, Ray Bulay, nasa batas natin na ang magpapublish ay COMELEC. Hindi naman yung party list. Minsan, dahil gusto makabawas ng gastos ng COMELEC,
yung nakasaad sa batas na yon ay dinedelegate niya. Inuutos niya sa party list. Kayo mag-publish ng inyong pangalan. Ang problema, hindi naman dinelegate ni Comelec sa Duterte Youth Party List. Walang order to publish. Lahat ng publication dyan, merong order to publish. Lahat ng hearing sa Comelec, merong notice of hearing. Hindi naman pwedeng kami yung pupunta sa Comelec, yayayain namin yung mga commissioner, mag-hearing nga tayo. Wala namang ganun. So lahat yan, Comelec ang in charge. So ang sabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay, hindi kasalanan ni Duterte Youth Party List kung dahil ang magpapublish naman ayon sa batas ay Comelec mismo. Kaya nga kahit wala yung naging requirement na yon, inaprubahan ng Comelec and Bank noong 2019 si Duterte Youth Party List kasi nga wala namang pagkakamali si Duterte Youth Party List. Sa lahat ng naging notice of hearing simula 2019, inattenda ni Duterte Youth Party List. Sa lahat ng order to publish, inutos i-publish, pinablish naman ni Duterte Youth Party List. Kung merong nakalimutan si Comelec, hindi kasalanan ni Duterte Youth Party List yun kasi hindi namin malalaman kung ano yung pinapapublish kung hindi iutos sa amin. Kasi ayon nga sa batas, sila naman ang taga-publish ng lahat ng requirement. Sinasabi pa doon, nung dalawang commissioner na junior, tayo daw ay nagpo-promote ng violence. Kasi daw, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo sa 2019 election, dedebatihin namin hanggang maubos yung mga makakaliwang grupo at ang NPA. So, ang sabi ni ni Presiding Commissioner Bulay, hindi ano yun. Hindi basihan yun. Kasi pwede kang matanggal kasi sa Comelec pag meron kang promoting violence ka. So, ang sinasabi nitong junior commissioners, nag-promote daw tayo ng violence. Inaaway nga natin yung mismong teroristang NPA at mga nanggagaling sa mga ibang party list na NPA. Sila nga itong pumapatay tapos tayo pa ang kinasuhan ngayon ng promoting violence. At yung iba't iba pang hausyaw doon na argumento ng dalawang junior commissioner, lahat yun kinontra ng presiding commissioner nila. Kaya nga po, alam nyo, naaayon naman sa batas na kapag ikaw dinisqualify sa isang division, meron ka pa namang ilang araw na iangat yon sa NBank. Oh, yan Ang problema, itong mga taga-melek-melek, hindi mo mauutusan talaga eh. Kita nyo magbabalik si Atras. Nanalo raw di umano. Paano nangyari yun? Ilan ang diferensya, Hindi pwede yung ganyan. Sabi na nga baka yung isa nanalo rin. Baka tatlo sila nanalo. Grabe. Panluloko na yung ginagawa ng mga... Pero may hangganan naman yan, sabi ni Aling Lorraine. Sa 2028, tapos na ang karir ng mga yan. Yung boss nila, tapos na ang termino. Oo. Sigurado yan. Pag upo ni BP Sara, bayad-bayad din. Eto. Sino talaga ang totoong fake news? Birahin mo, Atty. Harry Roque. Hello po sa inyong lahat Naku, pasensya na po kayo at talagang kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news sa pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron ditong isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi denied na aking asylum. Nung una yung lalaki pala yun na nagsabing deny. May kampon pala si doon. Sabi na diba? Yung kahapon na nagsasalita, kampon pala yun. Kalat sila dyan sa Netherlands, ano? Punta ng Germany, Bremen ata, inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw ang asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles dahil daw sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digong ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong
Dutch Manetto at inulit ni Secretary of Justice Remulla, nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on 2 grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa syudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng anong number yan? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayon meron na po akong WID card, yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos ko marehistro po yung aking residence dito, ay mapukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Siyempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Bagamat I've been practicing law for 34 years already, siyempre, kahit papano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands. No? And I have good news naman po. Meron na akong working agreement na I will join a law firm here, practicing international law, particularly international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time. Kumbaga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko. But if they will ask me to help in their cases, I will also help. Vice versa. No? At bukod po dyan, I have been interviewing quietly with different universities for a teaching job. No? At ako naman po ay hindi lang naging full-time professor sa UP, kundi sa National University of Singapore at saka sa American University rin. No? But of course, I'm hoping na yung campus na pagtuturuan ko will be close to The Hague, no? Dahil ayaw ko naman mapalayo sa The Hague. Pero yan po ay katotohanan, yan ang reality, hindi ka naman po pwedeng mabuhay lang on savings. And after surviving on savings for the past 9 months, kasi 6 na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng Netherlands, and it's now my 3rd month, syempre, paubos na rin yan at kinakailangan back to work. No? So actually, no isang araw po, I reported already to the office in Amsterdam. For the first time, I was in a suit. And this afternoon, I'm having my first legal meeting with a client that they want me to service as well, no, tonight. So I'm heading for Amsterdam tonight. No? So yun, ang problema ko, isang leather shoes lang ang dala-dala ko. At syempre, isang suit lang ang dala-dala ko. So kinakailangan mamili na naman ng sapatos at mga pangdamit na opisina. No? Pero wala... Yan, walang katotohanan na na-decline yung asylum ni Attorney Harry Roque. Grabe naman. Oo, bakit ganun? Kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino na na-deny. Sino ba talaga ang totoong nagsasabi sa kanila? Sino yung dapat paniwalaan ng taong bayan? Kasi, oo, ang nagiging problema dito, baka kasi siyempre, trabaho ni, nung isa, na hulihin. Di ba ang balita, parang na-dismiss na ata yung kaso ni Atty. Harry Roque? Parang yun ang pagkakaalam ko, ha. Hindi ko lang sure. Kung mali ako, di correct nyo lang po ako. At siyempre, yung mga bagay-bagay, pabida-bida. Sino ba talaga ang bida dito sa eksenang ito? Ayan ang tutukan natin sa mga susunod na panahon. Nakakainis lang dahil may mga ganung tao na hindi pa nga ayun na, sisiraan na, sasabihin na hindi natanggap, kawawa naman yung tao. Siyempre, imagine nyo, gumaganda yung karir ni Atty. Harry Roque, lalo na sa The Hague. Yung simpatya ng ating kababayan, nasa kanya na. Paano kung maging DOJ secretary ito pagdating ng araw? Hindi malabo. Pag nanalo si Bibi Sara, hindi malabo. Pag ito naging DOJ secretary, kilala nyo naman ito. Palaban din ito. Baka mamaya, yung mga, ni Baluslos, sigurado atakihin din ito ni
Oo, ni Atty. Harry Roque, ha? Kaya dapat tigil-tigil na rin muna, ha? Daanin na lang sa kung talagang, may asylum, na kinukuha si Atty. Harry Roque, hintayin niyo. Malay mo, ayun nga, magkakaroon pa ng trabaho. Kung umabot ka sa bidyong ito, ha, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, saan lugar ka man. At doon sa ating kababayan na naipit sa Sigalot, ingat-ingat po kayo lalo na doon sa kaibigan natin, ha, si Lalab. Ang pangalan niya, si QTY Lalabs. Kaibigan po natin yan. Ang kwento niya sa akin, kailangan daw within 10 minutes, pag nagsiren, kailangan makapunta ka na sa shelter. Ingat po kayo dyan at sana magpadala na ng tulong ang ating, alam nyo na. Kung natatakot kayo, sa shelter lang po muna kayo. Wag na muna po kayong lalabas. May pagkakataon na free, yun lang, saka lang. Pero mas maganda para safe, dyan na kayo sa shelter. Hanggang sa muli, ingat-ingat po. Bye-bye.